Si Christopher Case ay kinagigiliwan ng mga taong malalapit sa kanya. Gayunpaman, sa edad na 35 ay nananatili itong single ng mga panahong iyon. Interesado ito sa musika, lalo na sa mga makalumang tugtugin buhat sa Egypt. Nasa rurok ng swerte si Chris noon. Minsang umeko ang boses niya sa isang maliit na bayan sa Raleigh, North Carolina at namayagpag bilang radio broadcaster. Ngunit hindi doon natapos ang kanyang magandang kapalaran. Dahil sa sobrang pagmamahal nito sa musika, mula sa gitna ay tinahak nito ang daan paakyat ng tangluyan. Mula sa Raleigh, North Carolina ay lumipat ito sa Seattle, Washington. Ang dalawang lugar ay may distansyang 2,881 miles sa isa't isa. Desidido ang binata na habulin ng tagumpay. Naiwan man ito ang mga malalapit na kaibigan sa North Carolina, ay pinanatili pa rin ito ang koneksyon sa kanila. Dinala siya ng kanyang talento sa posisyon bilang music executive sa Downtown Music Holdings Company, isa sa kilalang kumpanya sa larangan ng musika. Subalit walang nag-akala na sa pag-uumpisa nito muli ng panibagong yugto ng kanyang buhay ay maagang mararating ng binata ang dulo ng kanyang paglalakbay. Gabi ng April 17, 1991, nakatanggap ng tawag ang kapulisan mula sa isa sa mga kaibigan ni Chris mula sa beses na nakatanggap sila ng tawag ukol kay Chris. Sinubukan nila itong puntahan, ilang oras lang ang nakakaraan. Subalit nakalak ang pintuan nito at walang sumasagot sa kanila. Bandang alas 4 ng hapon sa parehong araw, pinagbigyan ng mga pulis ang kahilingan ng babaeng huli nilang nakausap at tinungo ang tirahan ni Chris. Sa kanilang pagbabalik ay napansin nilang hindi na nakalak ang pintuan ng bahay ng binata. Ngunit wala pa ring sumasagot sa kanila. Nang pasukin nila ito ay inabutan nila ang isang eksenang tila ba hinugot mula sa isang pelikula na may temang horror. Sa mga susunod kong sasabihin ay maaari mong ipikit ang iyong mga mata at paganahin ang iyong imahinasyon. Mula sa pintuan papasok ay matatanaw mo ang hindi mabilang at iba't ibang klase ng krus at rosaryo na nakasabit sa dingding ng bawat kwarto. Makikita mo ang nakapalibot na asin sa lahat ng paanan ng dingding at bawat kanto nito ay may tumpok din ng asin. Hindi lamang sa loob kundi maging sa balkonahe ng bahay nito kung saan ang asin ay ibinuhos upang makabuo ng kakaibang pattern. Sa salas nito ay makikita mo ang hindi bababa sa 10 upos na kandilang nakatirik ng pabilog. Maririnig mo ang marahang alingawngaw sa buong kabahayan ng mahinang saliw ng isang relihiyosong musika. Kahit saan ka tumingin, ay mapapansin mong tila ba may nagsagawa ng kung anong ritual doon. Ito ang eksaktong nadatnan ng mga otoridad. Ganitong senaryo ang magpapatakbo sa iyo
binata. At kung ano man ang nangyayari sa kanya, ay gusto niyang protektahan ang sarili niya mula rito. Minabuti niyang bumisita sa mga bookstores na nagbebenta ng mga librong may kinalaman sa relihiyon at kababalaghan. Tila ba kung ano man ang laban na hinaharap ng binata sa mga oras na iyon, ay determinado itong magtagumpay. Mula sa mga bookstores na binisita niya, bumili siya ng napakaraming crucifix, rosaryo, Biblia, mga libro at lahat ng maaari niyang gamiting pangprotekta sa sarili. Bit-bit ang mga binili at dala ang pag-asang maisasalba siya ng mga ito sa kung anuman ang gumagambala sa kanya, ay isa-isa nitong ikinabit at ikinalat ang mga ito sa bahay niya. Desperado na si Chris at gagawin nitong lahat, malagpasan lamang ang kanyang pinagdadaanan. Sa kabilang banda, hindi na iwasan ni Sammy ang mag-alala sa kaibigan dahil ang pagkakakilala niya rito ay isang taong rasyonal na kailanman ay hindi naniniwala sa mga kababalaghang kagaya ng ikinukwento nito. Subalit wala siyang magawa kundi tumawag sa mga otoridad para mag-request ng wellness check. Hapon ng parehong araw, bumalik ang binata sa isa sa mga bookstores na pinuntahan niya noong umaga. Humingi ito ng payo sa manager ng bookstore na si Rodney Higuchi ukol sa nararanasan niya. Hindi naman ipinagkiit ni Higuchi ang pagbibigay ng assistance. Kumonsulta din ang binata sa isang pari matapos yon. Sa loob ng ilang araw na pagdurusa ng binata, lahat ng alam niyang makakatulong sa kanya ay ginawa niya. Hindi lang si Sammy ang tinatawagan nito, kundi pati na rin ang iba pang mga kaibigan niya. Ramdam naman ng mga kaibigan ang takot at panik sa boses nito. Sa mga panahong iyon, may 2 araw din siyang hindi nakakapasok sa trabaho. Ang dating masigla at lohikal na binata noon ay naniniwala na mayroong gustong manakit sa kanya. Nang gabing iyon, tila ba walang bisa ang lahat ng ginawa ni Chris. Iyon na ang pinakamalalang gabi sa buhay ng binata. Simula nang mag-umpisa ang lahat. At sa sobrang takot nito, ay mas minabuti niyang mamalagi muna sa isang hotel. Kinabukasan, binabalot na ng matinding pag-aalala si Sammy, pero wala siyang magawa kundi ang maghintay ng balita. Hanggang sa makatanggap na nga siya ng voicemail mula sa binata na lalong nagpakaba sa kanya. Sa voicemail na iniwan ni Chris, ikinuwentong muli nito kung paanong muntik na siyang makuha ng mga paranormal na elemento ng nagdaang gabi. Pero ang mas gumimbal kay Sammy ay ang sumunod nitong sinabi. Naniniwala ito na ito na ang kanyang huling gabi sa mundo. Doon na nga tumawag si Sammy at isa pang kaibigang babae mula sa Fayetteville sa mga otoridad hanggang sa matagpuan ang walang buhay na binata. Maraming kaibigan ni Chris ang nagpahayag ng kani-kanilang kwento ukol sa pagbabahagi ng binata sa kanila ng mga nararanasan nito nang matuklasan nila ang nangyari dito. Maging ang store manager ng bookstore ay nagsabing napansin niya kung gaanong kakaiba ang ikinikilos nito noong nasa tindahan nito. Halos iisa ang kwento nila. Tumuturo ito kung saan at paano nag-umpisa ang kalbaryo ng binata. May kinalaman nga ba ang babaeng nakilala niya sa San Francisco sa mga nangyari? Para malaman kung saan ito nag-umpisa, kailangan nating balikan ang araw na pumunta siya sa San Francisco kung kailan niya nakilala ang babaeng pinaniniwalaan niya na nagbigay ng sumpa sa kanya. Ang nasabing babae ay mas maedad sa kanya ng mahigit kumulang 20 taon. Noong una ay kaswalang usapan nila hanggang sa unti-unti ay nalaman nilang marami silang pagkakapareho sa isa't isa hanggang mapapunta ang topic nila sa musika. Natuwa ang binata nang malaman nitong mahilig din ang babae sa ancient Egypt music. Nagpalitan sila ng mga bagay na alam na lahat tungkol dito. Habang tumatagal ang usapan, ang babae ay unti-unting binibigyan ng kulay ang pagkakataon. Samantalang para naman kay Chris, ang lahat ay walang kahulugan.
Nagpapakita na ito ng mali siya hanggang sa mag-aya ito na ihatid siya ng binata sa kanyang bahay. Magalang naman tumanggi si Chris pero hindi sumuko ang babae at habang tumatagal ay nagiging agresibo na ito. Medyo nawala ng interes ang binata sa ugaling ipinakita ng babae. Kung kaya't sinabi niya dito na kailangan na niyang bumalik sa tinutuluyan niya para magpahinga. Hindi ikinatuwa ng babae ang narinig. Bago pa man makaalis si Chris, ay pasigaw nitong binalaan ng binata. Sinabi nito na isa siyang mangkukulam at pagsisisihan ni Chris ang ginawa nito. Idinagdag pa nito na sa loob ng 1 linggo ay mamamatay si Chris. Binaliwala iyon ng binata dahil talagang hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. 7 araw nga matapos ang tagpong iyon, ang banta ay nagkatotoo. Walang nakakaalam kung pinagsisihan nga ba ni Chris ang lahat sa kanyang huling gabi. Pero hanggang sa huling sandali nito ay hindi niya binanggit ang pangalan ng babaeng nakilala niya sa San Francisco. Ang mga otoridad naman ay walang nakitang anumang iba pang dahilan ng pagkasawi ng binata. Idineklara nila na ang dahilan ng pagkamatay nito ay acute myocarditis. Ang pagpanaw ng binata ay nag-iwan ng napakaraming katanungan, hindi lang sa mga nakarinig ng kwento nito, kundi lalo't higit sa mga taong malalapit sa kanya. Marami ang nagtatanong kung paanong nangyari iyon sa binata. Ang ilan ay nagsabing si Chris ang gumawa ng mga bagay na ikinatakot niya. Kinontra naman iyon ni Sammy at ayon dito, ang binata ay stable, may malakas na pangangatawan at hindi naniniwala sa mga bagay na hindi maipaliwanag. Malungkot at maaring sa iba ay hindi kapanipaniwala ang sinapit ni Chris. Pero minsan, hindi dahil sa hindi tayo naniniwala sa isang bagay, ay pwede na nating sabihin na hindi ito totoo. Tandaan natin na ang hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at teknolohiya ay isang misteryo.